pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang bagong chairman ng Foreign Relations Committee sa Senado, taon po ni Senator Erwin Tulfo, Vice President. Senator Erwin, magandang umaga po. Johnny Bañez, Runa Sino, live na po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Sen. Good morning po, Senator. John, yes, Drew, good morning. Easy lang dyan sa Vice President na allergic na tayo dyan. Ano raw? Alam mo naman, pag may mga bagong balita na gano'n, yung mga kalaban, nandyan, pagpatiyastahan ka. Hindi pa nga natatapos. Ika nga, katatapos lang pala. 2025 talaga, nabugbog tayo, John, Drew, sa mga intriga. Ito na naman, kaya huwag muna. Ayaw kong masukin na yung mga Vice President na yan. Pero Sen, hindi natin may iwasan kasi alam mo kung bakit. Lumabas mismong yung campaign strategist na si Kuyang Alan Herman. Nagbanggit yung tambalang Leni Tulfo. Isang 1-2 punch. Ay, opinion niya lang yun. Kanya-kanya naman may opinion. Anyway, yes sir, how can I help you this morning? Yun nga, yung topic na to, hindi ba nagpapabago sa isipan mo? Itong bahaging ito ng pahayag ng isang campaign strategist na, Senator Erwin? Actually, John and Drew, nung marinig nga ng pamilya ko yan, ang aking asawa at mga anak. Tinapil ka ba? Oo, sinabihan ako na... Laki ba mata? Oo, hindi. Sabi, katatapos lang ng mga intriga natin, mga demanda sa COMELEC, etc., disqualification. Ito na naman. So, I guess, kung gugustuhin mo talagang we have to brace ourselves. Katakot-takot, ultimo. Alam mo ba dyan, at saka Drew, Opo. pati yung mga teacher mo ng elementary, naku, mahahanap ng mga kalaban niya. So, mahirap. Alam nila kung ilang beses kang pinadipa, ilang beses kang pinalo. Kung anong grade ang nakuha mo ng Di ba yun? elementary. Pati yung mga na-link sa'yo. Exactly. Nalink sa akin. Pati sabi, si John Ibanez, kasama mo sa inuman, etc. Sen! Pero magiging problema dyan. Sen, kung itinatanggi mo yung pagiging VP, mariin ko rin itinatanggi. Naging tayo. Ginagawa nating biro pero napakaseryoso nito kasi, Senator Erwin. Kasi nga, sabi niya nga, dagdag ko lang pagsasama ng Mass Appeal at Class D at E at Progressive Ethical Crusade na hinahanap ng Gen Z ang tambalang Leni Erwin. Marami pa dyan naman, John, at saka Drew. Kami na doon na lang mismo sa grupo nila, Madam Leni. Nandiyan naman ang iba't ibang uri pwede itandem sa kanya. Sila, si Sean Teveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Feeling masyado sa Gen Z, so bakit hindi mo na tumingin doon, di ba? So yung kasagutan ng pagtanggi sa VP ay final na and executory, ika nga. Yes, sir. Kami na Forthwith. Forthwith. Yes, exactly. Pati si Senrape, walang interest dahil ang sa kanya for re-election na lang siya sa Senado kasi first re-election niya ito. Okay. Maaga pa. Kasi Oo. 2026 pa lang. Diba? Pero 2026 is 2028, 2028. sabi nga nila. Anyway, so huwag na natin ipilit kung ayaw talaga ni Senator Erwin. Siya may katawan, ba't pa natin ipipilit? Oo nga naman, Ba? oo. Anyway, Oo nga naman. po, ba? Kahit by kampanya natin, kung talagang ayaw ng may katawan at hindi kakandidato, di wala rin naman mangyayari. Pero marami pa silang asikasuhin sa Oo. Senado. Anyway, Senator, i-shift ko lang kasi mukhang maganda itong kababasa ko lang na story kanina with your indulgence. Yung tungkol sa panukala mong interest-free loan sa mga OFW. Ano nagtulak sa iyo nito, Sen. Erwin? Ang dami kasi, Sir John, Sir Drew, na mga OFW na paalis na ng Pilipinas, may trabaho nga doon. Ang problema, wala silang may iwan dito sa kanilang pamilya, lalo na yung mga domestic helper. So, nanghihingi kahit na paano, pupunta sa opisina, baka pwedeng mabigyan sila na 10,000, 5,000, 20,000, basta maiwan lang nila sa pamilya nila. So, naisip natin na gawa na lang ng interest-free na loan, siguro through OWA or DMW, pwede sila makakuha ng loan niya. Provided na may contract na sila. Salary reduction na lang siguro. Sir John, Sir Drew.
Alright, so ibig sabihin, mas magaang ito dahil unang-una, walang interes at saka siguradong mababayaran. Correct. Kasi ang problema ng karamihan ng OFW, kahit yung mga seaman natin, walang may iwan. Yung seaman, hindi naman kaagad yan makakapag-sweldo. Pag umalis ko na rin ngayong buwan ng Pebrero, mag-sweldo ka agad ng Marso. Hindi eh. Pati yung mga domestic helper, aabutin ng ilang buwan. So for the meantime, habang wala pa sweldo, walang kakainin ng pamilya. So yun lang naisip natin. Saka yung mga pangangailangan nila, kunwari, sa overseas, baka may mga kailangan silang gamit. Biglaan. Meron silang parang pocket money. Magandang balita yan para sa mga Mga OFW. Bawas- Saka maging sa pamilya nila. Oo, di ba? bawas sa gastos. din Oo, nila. anyway. Ang mangyayari, bali yung first year lamang naman nila ang kumbaga tsaka yung mga may eksaktong visa na para siguradong may pambabayad at may babawas na sahod, Sir Erwin. Kontrata, Sir John, Sir Aha. Duke, kailangan may kontrata at paalis na may ticket na. Yun po pwedeng bigyan. Ika nga nitong loan na ito na. Saka tama ba, first time OFWs lang ang mabebenepisyohan nito? Tama yan, Sir Drew, kasi yung mga first time talagang wala pang sasahurin yan. At least yung mga dati ng OFW, alam na nila yung gagawin nila. Babalik na sila sa amo nila o kumpanya nila. Pero itong mga first time kasi talagang walang kikitain niya for few months. Kaya kailangan nilang mag-loan o mabigyan ng isang pera para may maiwan sa pamilya. Alright. Po, Senator, mag-ship lang ako dito dahil sa ibang issue naman, ano po. Dahil kayo po ang bagong chairman po ng Senate Committee on Foreign Relations. Meron pong kamusta po ang inyo pong nakipag-ugnayan po ba kayo sa Chinese Embassy sa gitna nga po ng issue nga po yung pagtatalo-talo po ng ilan po ninyong mga kasamahan dyan sa Senado at tama ba may caucus kayo mamaya? Ngayong alas 11, meron akong meeting with the Chinese ambassador, and then at 1:30, meron kaming caucus ng mga senador, isa sa mga pag-uusapan niya. So definitely, after ng meeting, siguro mag 12:30, magre-report sa Senado kung ano na pag-usapan namin ng Chinese ambassador. Yung mismong ambassador ang kausap mo, Senator Erwin, mamaya. Yes, John. Maraming mga issues, wide range of issues itang pag-uusapan. Pero ang bit-bit ko mamaya, payagan naman yung mga isda natin, mga isda, at huwag ng tabuyin. Tapos, yung ating Coast Guard, kung masalubong Manila, hindi naman nila kailangan banggain siguro o saktan yung mga tauhan natin. Ang binabanggit ng iba at ng mga eksperto, ilan sa mga eksperto, Senator Erwin, gamitan ng diplomasya. Ito ba ang isa sa mga dala mo para mamaya, Senator? Tama. I mean, kasi when they're claiming nasa kanila yung buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasi sinasabi pa sila dating 9-dash line. Pero yung sa kanila kasi, ang basihan nila, historical, nga, yung 12th century daw, under the Yuan dynasty, claim na rin nila yun. Pero wala namang papel. Tayo naman, yung ating hawak, ay yung 2016 arbitral ruling at saka yung UNCLOS. Sa UNCLOS, nakapirma rin sila doon. Yung United Nations Convention on Law of the Sea, pwede kang dumaan-daan sa karagatan nila na hindi ka sasaktan o hindi ka tatabuyin dahil yung free commerce, yung navigation ay nakapaloob doon sa UNCLOS na. Isa rin sila sa mga signatory at tayo yung mga signatory din. Ikaw ba'y confident na pagbalik mo ng Senado mamaya, may magandang balita kang bit-bit para pag-usapan ninyong mga senador? Sen? Tignan natin, siguro kailangan lang talaga na mag-usap. Mas maganda yung nagkakaroon ng mga meeting na ganito, engagements, rather than sa public debate. Kasi walang nangyayari. Babanat yung isa, sasagot yung isa. Whereas kung mag-meet sa isang lugar, may mangyayari. May cooler heads. Sana nga may mangyari na maganda na meron tayong ibabalitang maganda sa mga kasamahan natin. At si Chinese ambassador naman papayag doon sa ating mga request mamaya. Po, so palilimitahan ho ba natin sa ating pong mga kapwa senador yung kanila pong mga pahayag
hinggil nga po dito sa issue, lalo po yung mga may mga maiinit po. Mga maaanghang na nabibitiyo ang mga salita, Senator Erwin. Yan ay iiwasan natin. I mean, hindi ko po pwedeng sabihin sa mga kasamahan ko na itigil dahil nagkarapatan sila. Maging Okay. sila Commodore Tariela kasi meron tayong freedom of speech, freedom of expression na nakapaloob sa ating constitution. Ang sasabihin lang natin, hindi natin pwedeng pigilan yun. Pero saan ba nagmula ito? Nung magkaroon na nung sumagot na yung kanilang spokesperson habang nag-umpisa ito lahat nung nagsalita kasi si Commodore Tariela sa isang paaralan, parang ika nga school briefing at meron siyang ginamit na caricature doon. Actually, AI produced na caricature ng Chinese president. Nagalit sila dahil insulto daw, dahil ang pangit ang itsura ng presidente nila. So doon na nagkaroon ng exchange of words tungkol doon sa nilektorahan pa ng spokesperson ng ating Commodore na nagdahan-dahan dahil hindi raw yung kasama sa freedom of expression. Doon na pumasok yung mga senador kami dahil sinabi namin na huwag mo kami lecturean ng freedom of expression dahil wala kayo niyan, kami meron. So hindi mo pwede. Right? Dapat ganito lang ang freedom of press, freedom of expression. Po. Another topic, medyo sensitive din ito dahil mukhang binabanggit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tatalakayin nyo sa All Senators Caucus din ngayong araw yung issue naman kay Senator De La Rosa, Senator Erwin. I'm not so sure, pero since siya ay kasapi sa leadership ng Senate leadership, SP Soto siya, si Senator Pro Tempore Lacson at si Mick Subiri, sila yung may agenda niyan. So sila, dahil yan ay All Senators Caucus, ibig sabihin, pati ang minority kasama. So definitely, kung sinabi nilang tatalakayan niya, pag-uusapan. Isa sa mga pag-uusapan kung babaguhin ba yung rules, kung hahayaan ba yung isang senador na hindi pumasok pero nagsisweldo. Kasi yung backlash niyan, yung mga nakaraang linggo talagang nagalit ang mga kababayan natin. Sinasabi, ba't pinapasweldoan yan? Hindi naman pumasok. Buwis namin na pinagsisweldo sa government official. May punto din naman yung mga kababayan natin. Opo, and November 11 pa nung last year, huling ika nga'y nagsimulang hindi pala pumasok hanggang kasalukuyan si Senator De La Rosa. Hindi pumapasok. Yan ang pag-uusapan namin. Narinig ko na siya, kung magbubutuhan siguro kami mamaya kung babaguhin ba itong rules na ito na kung hindi pumasok yung senador, tuloy-tuloy ang sweldo niya o kung hindi siya pumasok from the very first day, cut off na yung sweldo niya. So yun ang pag-uusapan din siguro mamaya sa caucus na yan. Alright. VP. Senator Erwin, baka may karagdagan ka pang pwedeng ipahayag sa ating mga kababayan. Go ahead. Panawagan po, Senator. Ang buwan ko lang kasi it's kind of frustrating na Sir John, Sir Drew, kasi ang dami natin mga problemang kinakaharap. Right. Merong yung flood control. Tama naman yun, may accountability. Merong mga impeachment ng presidente, vice-presidente. Naubos yung oras ng Senado sa mga bagay na ito. Pero nakakaligtaan natin yung problema ng bayan. Problema, mahal na bilihin. Problema, ika nga sa pagpapagamot, saan kukuha ng pambayad. I'll give you an example, Sir Drew, Sir John, doon sa office ko, sa select office ko sa Palawan. Every day, bumibitaw kami ng 100,000 na ayuda para pampagamot, pambili ng gamot, paglabas sa ospital. Tapos everyday sumusulat ako sa DOH na kailangan ng 100,000, kailangan ng 50,000 para mailabas sa iba't ibang ospital ng Palawan yung mga pasyente. So, yun yung naipangako Yun ang siste na hanggang ngayon, hindi na pag-uusapan. Paano pababain ang presyo ng pagkain? Paano pababain o yung ika nga magpapagamot ng libre? Exactly. Yun ang mga problema kasi nauna yung pagtalakay sa impeachment, pagtalakay sa flood control. Hindi ko sinasabi na walang accountability. May accountability rin. Pero the more time na you spend with these issues, yung mga flood control, impeachment, dapat more time din bibigay natin maghanap ng solusyon. Paano mapamura ang bilihin? Paano makahanap ng libreng paggamot yung mga kababayan natin? Right. Alright, with that, very well said, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat sa pagkakataon at sa mga susunod na araw. Hindi BP, John, sa kanina ka pa paulit-ulit sa BP, nakakatakot yan. Naman tayo.
Ito, deal tayo. Deal tayo, Senator. Bago ka namin pakawalan. O, sige. Pag pumayag kang VP, aamin na ako. Di bali na, huwag ka nang umamin. Thank you, Sen. Thank you. Good Ingat po, morning. Senator. Good morning. Ingat, ingat. Good morning. Good Ingat. morning po, good morning. Alright. Salamat si Senator Erwin. Salamat naman. Maraming Actually, anyway, yun lang naman sabi nga naman. Opinion naman niya yun ng isang campaign strategist. Anyway, Basta ayaw alam na, talaga. alam na natin yung RM. Running mate. Running mate. Oh, running RM mate. pala yung Anyway, yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo.